Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe. You're tuned in to Capital 104.3 Negosyo with Joe. Welcome once again, everyone. Whether you are tuned in on your cars, on your mobile phones, on your radio frequencies, maraming salamat po. Kung pauwi na po kayo sa mga bahay ninyo, take care on your way home, everyone. And of course, please keep us company. We are going to be here until 5 p.m. We are your Friday fix of 4 to 5 p.m. Every Fridays, of course, as always, ang pinaka-advocacy natin dito at ang ating pinaka-pinaglalaban is to encourage everyone, Filipinos alike, to be more entrepreneurial, of course, to be more of a leader in their jobs, in their companies. And of course, today, this afternoon, we are graced by one of the most sought after thought leaders of this generation. So without further ado, I'm not going to delay this anymore, guys. Let's welcome on the program, the one only, the legend himself, Sir Francis Kong. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon naman, Joe. Pero alam mo, pag pinagsasabi nilang legend ka, usually namaon nila diba? Sir, how are you doing, Sir Francis? I'm doing very well by the grace of God. Doing better than I deserve. Thank you so much, sir, for being here. We're so happy. Our staff of all ages are happy to have you here. So sige, sir, let's get this party started. Ika nga, sir. Baka sakali lang, Sir Francis, na meron pang hindi nakakakilala sa'yo, especially the younger generations. Baka naman po, merong someone's been living under a cave or a rock. Can you please tell us, sir, of course, who you are and what do you do now, sir? I'm a grandfather now. Tatlo ang grandchildren ko. I'm a father of 3 people. People kasi malalaki ng mga anak ko. Lahat sila mga entrepreneur. But at the core, negosyante pa rin ako. So I have a couple of businesses. Galing ako manufacturing, napunta ako sa retail. Pero ngayon, marami akong involvement sa board. As an independent director. Pagkatapos niyan, I write a column for the Philippine Star. I'm very, very active sa lahat ng social media channels. At ako ay natutuwa na i-announce sa lahat ng ating tagpaginig na officially ako po ngayon ay isang YouTuber at TikToker. Okay, congratulations. Lagay tayo ng background music, ng background yan. Okay, sir. YouTuber ka na ngayon, sir. So, congratulations. Nakikisabay sa Gen Z sa Alpha, sir. Sir, sa dami-dami ng ginagawa mo, Sir Francis, nagtataka siguro yung ibang listeners natin, even my generation. Sir, how do you balance all that? Oo. I never do. Yan ang isang pagkakamali ng marami na how do I balance life and personal life or business or career? You never do Kasi alam mo, pag-aaralan natin yung salitang balance. Kung sa dictionary, ang tawag po niyan, equilibrium. Ngayon, paano mo ma-maintain yung equilibrium na yan? Pag nakatayo ka, ibig sabihin ng equilibrium, pantay ngayon yung posture ng dalawang paa mo, right. Distributed yung weight mo evenly, pagkatapos yung balance mo. So, kaliwa, kanan, 50-50. Yes, sir. Isa lang ang problema ko. Nakabalance ka nga, wala ka namang movement. So, static ka. So, sa negosyo, hindi pwedeng walang movement. Diba? Sa buhay, hindi pwedeng walang movement. Kaya ang ID ko tuloy, hindi ako naghahangat ng balance Because if I'm in business, 100% ako. Pag nasa personal life ko, 100% ito. It's trade-off. Trade-off ang usapan. So the term is equilibrium, not balance. Pero maganda yung analogy na yun, sir. Parang, dati kala natin, balance, di ba? So, ang ganda nun, Although, medyo bagsak ako sa math, sir. Bagsak ako sa geometry, pero nag-gets ko yung punto mo. Sir Francis, sir, before you were, of course, at the stage of your life na you're all this, how did you become, or what is that stage in your life na parang na-realize mo na ito yung dapat kong gawin? Factor po ba, sir, yung parenting, yung background mo? Paano ka napunta sa path na yan, Sir Francis? First generation entrepreneur ako First generation? Oo. Kasi yung father ko ay isang magaling na bookkeeper. Gusto maging accountant pero imposible dahil hindi siya Filipino citizen. Mother ko naman full-time housewife. Right. At ang palagay ko, ang nag-udyok sa akin na maging entrepreneur ay inggit at selos.
Dahil yung mga kaklase ko, mga Chinese, sabi ko, bakit pang yayaman ng mga batong to? Na wala na gagawin, hihintayin lang mamatay yung kanilang magulang para manahin yung negosyo. Ako wala akong mamanahin, siguro yung utang ng tatay ko. So sabi ko, teka, kailangan dumiskarte na akong mag-isa nito. So, early in life, sabi ko, I'm not the same kasi hindi kami mayaman eh. So I have to do something to raise the level of our state in life. Kaya, yun na yung dream ko talaga, magkaroon ng sarili. Around what age, sir? Would you remember? Siguro mga 14, 15 pa lang ako. Iniisip ko na yan eh. Okay. So parang yung perspective mo sa buhay, sir, yun yung parang yung klase mo ganito, ganyan. Yes. Tapos, sir, would you take us back? What is your first attempt on doing to be a better in terms of money, or ano yung una mong ginawa para magkapera? Would you still remember? Nauso kasi, alam mo, Joe, bata ka pa. Nung panahon ng Hapon, hindi naman, nauso kasi yung isang government regulation sa LTO na kinakailangan magkaroon ng reflectorized sticker sa bumper. Nauso yan. So, lahat nakakandara pa, saan ka kukuha? May kilala akong supplier. Sabi ko, ito na, bibili ko nito, bebenta ako ng mas mahal, kikita na ako. So, sinubukan ko, nakabili ako ng konting decorative decal, reflectorized. Ang hirap pala. Nilakad ko mula Ongpin hanggang Binondo, hanggang Tondo, nagbebenta. Sabi ko, mahirap pala magnegosyo. Tapos, hindi ako kumita doon, nalugi. That was my first brush with entrepreneurship. Let me just follow up, sir. So, ano yung ginawa mo, sir? Bakit hindi ka kumita on your first attempt? Una sa lahat, hindi ko alam kung ano yung merkado ko. Secondly, akala ko ako lang ang meron. Okay. Yung pala yung iba meron, mas maganda pa yung produkto nila. So, yung drive mo maging negosyante ay hindi sapat eh. Kasi you have to have the knowledge, you have to have the understanding yung merkado that can allow you to be successful. And during that period or phase of your life, sir, do you have, or tropa or friends or even your parents na nagpapayo sa'yo or nag-guide sa'yo? Meron bang ganun, sir, during that? Marami. Alam mo, hindi pa uso yung podcast noon. Ang dami mga podcaster na walang social media. Yung ba, magnegosyo ka, bata, dapat gano'n. Pero magaling sila mag-joke. Wala naman silang idea. Right. Yung iba, walang alam. Pero kung ano sinasabi. Yung iba naman marunong, ayaw magsabi yan. Kasi sikreto nila yun eh. So you have to figure out a way by yourself. So you mentioned, sir, that you're the first generation entrepreneur. Do you have siblings, sir? Meron. 4 sila. Do they also, are they also entrepreneurs now? Or? Well, my brother is an entrepreneur. I've lost 2 of them. Okay. So parang ikaw talaga, kasi empleyado yung mga magulang mo, sir, di ba? And I'm assuming you grew up in the Binondo or Tondo area. Yes, sa Tondo ko. Yun. And my father is not an entrepreneur. He's not even a professional career person. He's a professional. Freelancer siya. Right. So, parang ang common denominator kasi sila nila, of course, sila Sir Chinky, sila Sir Steve, di ba? Doon kayo lumaki sa Divisoria, sa Tondo, di ba? So, parang yung kinalakihan mong lugar, parang negosyong, world. Parang si Chinky na sa neighborhood namin niya, wala nang ginawa yung batang niya nung araw, benta lang ng benta. Yan, grabe. Lahat binibenta. Apo. So parang si Steve Serenzer, nga po, benta rin sila nung pamilya niya, si Sir Steve naman. And sabi naman Sir Steve, sir, compared to you, parang he never really wanted to be an employee. Ikaw, sir, ba? Did you ever see yourself as an employee? No choice ako. Kailangan mag-empleyado ko eh. So can you take us to that part of your life, sir? So, I think ang problema ko sa buhay, masyado akong creative, madaling maboard. So pag nasa klase ako at medyo mahina magturo yung teacher na yan, wala na 3 minutes pa ng zone out na ako. Gagawa ko magsusulat ako. Mahilig ako magsulat. So lahat ng mga kanta ng Beatles, nilalabas ko yan para makalipas lang yung oras na yan. Beatles pa. So pagkatapos na, sabi ko, teka muna, 6 years ako nag-high school. Oh, sir, bakit 6 years? Kaya ngayon, pag ini-introduce ako, nag-magna cum laude ako, nag-Harvard pa. Wala, 6 years ako nag-high school. Kaya nga, alam mo, John, nag-PhD ako sa high school. Ang ibig sabihin ng PhD, passing high school with difficulty, di ba? So ngayon, 2 taon na nasayang sa akin. Sabi ko, teka muna, ba't ko sira talaga ulo ko nung araw? Sinayang ko yung 2 taon. Paano ko babawi? Pero maaga pa lang. Palagay ko ang blessing naman ni Lord sa akin, meron akong self-reflection. Right. Iisip ko lagi. Sabi ko,
teka, 6 years na ako. The only way to succeed in life is makakuha ng magandang trabaho. Pero 6 years, walang pera, sa mga record, wala namang magagarang eskwelahan tatanggap sa akin, di ba? So sabi ko, mag-a-apply ko ng trabaho. Pagkatapos, yung isang posisyon lang ang available. 4 kaming qualify. Okay. Hindi ko na babanggitin kung ano eskwelahan na yun. Asul, verde, maroon. Ako naman, dilaw. Paano ako papasok? Okay. Pang-balance dyan, kailangan medyo may cum laude ako ng konti para ma-balance. So, yun ang pinuntiri ako. Kaya naman pala. So, nakuha ko yung magna cum laude, tapos yun, nakakuha ko na. So, once you set your sights on something, sir, parang medyo nagzo-zone out ka dun sa focus na yon. Yes, as a matter of fact, hindi lang yung setting your eyes, time to reflect. Right. Magre-reflect ka muna before you can set something. Babalikan ko mamaya yung reflection, sir. Yung Yes. introspection ba yung retrospection? Yes. Pero would you share with us, sir, since you are Francis Kong now, could you share with us, what is your first break, sir? The big break talaga na in terms of being an entrepreneur. So, pumasok ako sa isang construction company at nakakatuwa. Tinanggap ko yung position kasi executive assistant to the Ang ganda president. pakinggan. Diba? Kahit anong posisyon, basta may executive, kahit na driver, tatanggapin ko yan. Para pag tinanong ko, ano mo trabaho mo, executive? Yung pala ang trabaho binigay sa akin, tagahasa ako ng kanyang pencil tapos tagatimpla ng kape. Sabi ko, ganun pala yun. Pero yung inuutusan ako, pinapagalitan ako. Yes. Learning lessons na pala yun. Tapos, sabi ko, hindi. Kapag pumapasok yung mga tao ng 8 o'clock ang work, subukan ko kaya pumasok ng 7. Umuwi ng mga 5, uuwi ako ng 6:30. Aralin ko ngayon yung mga memorandum na nandiyan para kikilalanin ko yung organizational chart. Iimbestigahan ko ngayon yung mga intriga at background ng mga executive dyan para malaman ko yung mga tinatago nilang sikreto sa buhay. Yung pala nag-learn na ako, natuto ako mag-research dahil because of that. Okay. You know, in a span of about 3 years pa lang, na-promoted na ako hanggang gagawin na akong assistant plant manager, doon ako nag-resign. And then, sir, ano na yung ginawa mo after that? Kaya naman ako nag-resign kasi yung industrya yan, walang kulay kung makita di ba? Hollow block, cemento, lahat gray. Puro pale. Bata pa ako kasi may umuusbong na industrya at that time, which is RTW. Yun. So, RTW, which was back in... RTW, back in ready to wear, diba? That was back in 19... when was that? Late 70s. So, nagtataka ako, ito yung curiosity ko. Yes, sir. Sabi ko, teka, paano ba magagawa yung nagmamass-produce ka ng mga pantalon? Samantalang iba-ibang sizes, nagpapasastre ka pa, pupunta ka pa sa tailoring, di ba? So, na-curious ako dyan. Aralin ko kaya yan. Pumasok ako sa industriya. At doon ka magtataka. From assistant manager, wala sa akin yung posisyon. Pumasok ako, taga-bihis ako ng mannequin sa show window. So, yun talaga, sir. Kumbaga, parang lagi kang mga extra, sir. You give an extra mile on your work by studying. So, magandang advice. Would you say na tama pong advice na pag-aralan mo talaga yung pinapasok mo, sir, bago ka magsimula? Correct. And ang problema kasi, ang nakikita ng karamihan, yung successful na position. Hindi mo nakikita yung process. Yes, sir. Aralin mo para makarating ka doon. So, yun yung pinaka-first break mo, sir, back in the late 70s or early 80s. Yun na yan, sir. And then, dire-diretso na siya, sir. Dire-diretso na siya. Ngayon, di siyempre, isa lang ang problema dyan sa show window. Transparent. Kita ka. Diba? Dumadang ngayon yung mga kaklase. Sabi, di ba yun na scholar sa eskwela natin? Sabi nga nung isa, pare, kaya ayaw ko maging scholar. So, kapag, tingnan mo yung trabaho niya. Tapos, alam mo nung araw, wala pang political correctness. Tawag sa akin, bading. Diba? Masakit yan, ha? Pero ang katuwiran ko naman, wala namang hanap buhay na nakakaya. Hindi ka naman nagnanakaw. So sabi ko, kaya lang, ayoko yung forever ko dito. Correct. So ang mata ko, nag-reflect na naman ako. Remember, baksak ako, summa cum laude. Ngayon, titirahin ko ngayon yung maging salesman ako. So, inaral ko yan. Nagtanong ako, nagtrabaho. Napunta ako sa sales. Nilagay ako sa sales. Doon ako nabully sa marami mga merchandise ng department store. Ngayon, nung binubuli naman ako, inaaral ko ngayon yung mga ibang, ang tawag natin John nung araw, ahente. Mga sales rep, ha? Ahente, Sabi ko, teka muna. Bakit ba itong mga taong ito binubuli?
pag binubuli sila ng buyer, lalo pa silang sumisip-sip. They're sucking up to them. Sabi ko, that's not the way to do it. Lalo kayo bubuli. Yes, sir. So, Joe, this is a monumental mind shift. Yes, sir. So, kung aawain ko naman mga bullies na yan, wala akong negosyo. Right. Ayaw ko naman sumipsip. Sir, how did you do? So, here's the mind shift. Paano kaya kung gagawin ko silang successful? Yung mga bully na yan. How did you do that, sir? So, ano ang trabaho nila? Inaral ko ulit. Para tumanggap ng sample. So, yung information na kukuha nila, depende sa mga sales rep. Bibigyan ko pa siya ng research. So, pag sample ko ngayon ng mga items, sasabihin ko, alam niyo ba kung ano yung mauuso na yan? 6 months from now, sa Japan, sa Germany, gano'n. Research na ako Yes, nagre-research. Sabi na, kalokohan. Sabi ko, hindi. Alam mo, mauuso na ngayon yung pantalon, binubutasan yan. Dumating na Sinong gagong nagbubutas ng pantalon? Dumating na yun, sir. Bubutas na yung pantalon. Sabi ko, tansan pa nga ginagamit na yun. Para butasin din. Imposible. Sabi ko, hindi, ma'am, sadali pagkita ko sa sample. Tapos, kalokohan. Ba't mo binutas yan? Napakagago ba naman? Ganito nga pa. Sabi ko, hindi ma'am. Ito yung research magazine. Tignan mo. Germany, Europe, and Japan. Dito mahimik. Kasi gusto ko maging successful siya. Yes, sir. So, sabi na, iwan mo yung sample. Okay. Pati yung clipping. So, Joey, you have to understand what they're doing. Bakit nagpaiwan yan? Kasi naman, gusto niya ipakita sa kanyang boss. No? Ngayon, yung mga may-ari ng tindahan, matalino naman yan. Hindi naman nila isipin, katalino mo, saan ba galing yung idea na yan? Correct. So, the next time, sabi niya, kasi itong salesman nito siya, guess what they do? Papunta yung mga rito, gusto kong makilala. Alam mo, Joe, hindi ko alam. Yan na pala ang turning point ko to be a speaker. To be a presenter. Nag-represent na ako ngayon. So, present mo yung product mo, sir? Yes. Okay. So, parang, so far, ang deduction ko, sir, sa kwento mo, so parang every time na meron kang hurdle, every time na meron kang challenge, so parang you reflect first, reflect first. Yes. Parang it pays to be kind pa rin, sir, no? Parang kahit binubuli ka. Huwag mo aaway. Parang hirap nun, So, and then, of course, you reflect and then you still be a kind person to them. Tapos you share the blessing pa, sir. Ang hirap naman nun, sir. Pagka inaapi ka, away, pag-pray mo na lang. Kaya ang prayer ko, Lord, kunin mo na kaya itong taong ito ngayon. Hindi, nagbibiro lang. Of course. Pero, yun nga, sir, parang ang lesson so far is, again, be kind, of course, reflect, and share your blessing to others. Parang di lalo na sila umunlad, sir. Sabay-sabay kayo umunlad. Correct. Ay, nako, sir. Would you consider that, sir, as a mindset, a general principle when you are running a business as well? Exactly. Yan ang pinaka-philosophy in doing business. For example, paano mo malalaman kung itong taong ito ay isang professional career person or business or entrepreneur? Pag-ising mo sa umaga, ang unang thought mo is, paano ko isosolve yung problema ng kliyente ko? Negosyante ka. Pero kung pag-ising mo sa umaga at iniisip ko, kailan ako makfa-file ng vacation leave ko? Empleyado ka. Wala namang mas magaling kaysa sa isa. Correct. Pero makikita mo yung function nilang dalawa ay totally different. Yes, yung isa talagang lumalabas na solve ng problem. Pero kinakailangan mayroong capacity makasolve ng problem. Yes. So that's the basis of entrepreneurship. So, before we have our first break, sir, ang bilis na oras, Sir Francis, before we have our first break, sir, can you, sir, parang give us a top 3 or top 5 muna, sir, since you've had a lot of businesses, a lot of opportunities and learnings, would you have parang a summary, sir? Ano ba yung top 3 muna payo when you're starting a business, sir? Sa mga bagong entrepreneur na. So, number 1, maraming lumalapit sa akin, Sir Francis, gusto ko mag-business. Ano bang business para kumita? Yes, sir. Sabi ko, hindi ka pa handa. Why? Kasi ang isang taong handa na mag-business, Go na. alam na niya kung anong meron siyang ino-offer, alam na niya kung sino yung nangangailangan, alam na ng merkado. The second one now is this. Kung konting trabaho lang, kung konting hirap lang, this job is not for me. Huwag kang mag-business kasi mas malaki ang problemahin mo. And number 3, kung wala kang disiplina sa sarili mo, I don't think you should enter business. Wow, it's just short and concise, sir, pero mabibigat yung binitaw mo na yan, Sir Francis. So, number 1, alamin mo yung merkado mo, ready ka na dapat. Ano yung pangalawa, sir? Pangalawa naman, dapat may discipline ka rin, yung may process. So, ay, nako. Sir, last na lang talaga before we hit our first break. Ito po, sabi namin ni Jace kanina during our off-air conversation, pag ang isang tao ba, sir, like most Filipinos right now na listening, empleyado mindset, sir, diba? Empleyado. Can you
egg can you encourage or can you force someone to become an entrepreneur? For the longest time, sabi ko nga, entrepreneurship is not for everyone. Binabago ko na yung pag-iisip ng Ano na, sir? because of technology. Ngayon, meron tayong tinatawag na, kaya lang pagka in-explain ko to, baka mag-resign kayong lahat. Hindi, sir. Wala nang trabaho. Meron tayong tawag na term na tawag ay solopreneur. 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 Isang tao lang, entrepreneur na siya. Hindi na kailangan ng opisina. Siya lang mag-isa. Daming mga batang ganon. Tahimik lang. Hindi ko lang alam, baka ayaw malaman ng biyaya o ano. Pero itong mga to, magkagaling yan, ha? Kasi, siguro, kung may time tayo, ikukwento ko sa inyo kung anong ginagawa nila para naman siguro yung mga tagapaginig magkaroon ng idea. Definitely, sir. We have more time to spare. But in the meantime, I'm gonna give you a very quick break. Guys, mag-break muna tayo. Play some music muna tayo dito. Taking you back to 1985. I'm sure Sir Francis know this song. Two Rivers coming from Adventure. Stick to 104.3, guys. Huwag kayong aalis dyan, ha? We'll be back with more tips, more encouragement, more wisdom coming from the man himself, Sir Francisco. Mamaya po, sir, pasukin natin yung AI, yung how to handle younger generations and stuff. But in the meantime, makinig muna tayo ng music. Still tuned in to Capital 104.3 with Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe. You're still tuned in to Capital 104.3. You are tuned in to Negosyo with Joe, with George truly. And of course, kanina before we had our break, ang kasama po natin sa studios, a very special guest for this afternoon is the one and only, the man himself, Daddy. Lolo na ba kayo, sir? Lolo na rin. Of course, ang introduction natin, ay yun ang legend eh. The man himself, Sir Francis. Kung sir, magandang hapon ulit. Yes, sir. Good afternoon. Sir. Ayan, sir. So, speaking of lolo and parenting and daddying, sir, nowadays, so isegue ko lang before we get to the dealing with the younger generation, sir. In your opinion, sir, as a father yourself, as a grandfather yourself, and I think I've seen this in one of your videos, what is the, can you say, wrong approach or can you say the wrong mindset with parenting today's generation? It's a loaded question, yes, sir. pero mahirap sagutin yan kasi maraming senaryo. Yes, sir. Ang pinaka-worst scenario talaga, yung mga parents at marami yung kilalang negosyante gano'n eh. Mayaman na, tapos sabi na, alam mo Francis, alam mo naman, galing tayo sa hirap, kaya ngayon mayroon na tayo konti. Hindi ako makapapayag na makaranas din ng hirap ng mga anak ko. Sabi ko, gano'n ba? Congratulations, you just destroyed your children. How? Kasi naman, kaya ka nga umasenso dahil galing dyan. Ngayon yung anak mo, hindi mo pa-experience ngayon yung mga challenges sa buhay. Wala yan. Babaksak yan. And true enough, hindi na matagal. Wala pang generation, baksak na yun. So, sa salitang kalye, sir, parang masyadong binibaby. Oo. Hindi lang baby, pero yeah. Yung in-spoiled na, bine-baby, tapos over-sheltered pa, walang exposure na binibigay, hindi tuloy maintindihan ng bata kung ano yung tunay na buhay. Yung reality talaga sa mundo, sir. Para na-insulate sila sa nangyayari sa totoong buhay. Yes. What more, paano pa sila magiging entrepreneurs? Exactly. Or even an employee, sir, di ba? Paano pag pinagalitan ka? Ayaw na agad. Oo. And doing business kasi entails a lot of discipline. Yung bang part kasi ng pagninegosyo, yung talaga malulugi ka. Wala pa akong kilalang negosyanteng kumita lahat. Diba? Maliban siguro sa illegal activities or whatever. Pero wala pagka hindi na-expose yung mga bata sa ganyan. Kaya yung anak ko, nag-uumpisa sa entrepreneurship yan. Alam na alam ko malulugi yan. Did you stop them? No. There are certain lessons they have to learn by themselves. Diba? Na tinamaan na, nalugi. Hindi makikinig na siya. Parang kaya mo madapa. Kaya lang, pero ko yun. Okay, so again, sir, parang to summarize very shortly yung sinabi mo, sa mga magulang na nakikinig ngayon, parang huwag masyadong i-insulate, huwag masyadong i-spoil. Let them fall, let them fail. Let them fail, pero wag mo susumpain, wag mo sasabihin ikaw kasi walang utang, ganun.
kabahagi talaga ng equation ng business yan. Sir, one more thing na napansin ko po, especially with our audience now, mostly lahat tayo, sir, Pilipino, di ba? I like this conversation of yours din na yung kapag kumita ka, nagkatrabaho ni anak mo, tapos bili na agad kayo ng kotse, bili agad ng pera. Sir Francis, parang isa sa pinaka-pet peeves mo yata yun. Sir, bakit yun, sir? Kasi may mga magulang ang feeling nila, nung bata ka, talagang ako'y nakpundar sa iyong pag-aaral, pinalaki kita, pinakain kita. Ngayon, ikaw may trabaho at ako'y magre-retire na, turn mo na, ikaw naman. Sabi ko, 60 ka pa lang, wala ka na gustong gawin sa buhay. So, nag-uumpisa pa lang yung anak mo sa kanyang career, binigyan mo na siya ng anchor hindi makaangat ngayon yung batang yan. And that actually happened to one of my workers before. Right, sir. Kaya sabi ko, minsan mali-mali talaga Ay, nako, sir, maraming parents ang tinatamaan ngayon, sir. Pero sorry po, busina lang. But that is the reality that we are witnessing, sir, actually, sir. Especially ngayon yung mga parents na nakaunlad nga, tapos lahat ibibigay na sa mga anak nila, sir. Diba? So, parang hindi natututo sa sarili nila. At hindi lang yan. Maski mismong yung taong nag-retire. In English, meron tayong tinatawag na habituation. Ibig sabihin, doon sa habit niya nasanay ka. So, for example, pumasok sa isang kwarto, may nakita kang bahay ng gagamba. Yes, sir. Napansin mo yan. One day, second day, third day. Pag hindi mo inayos yan, hindi mo na makikita yan So, hindi mo na nakikita na ikaw ay nagdi-decline. Dahil ang feeling mo lang, tapos na yung mga paghihirap ko. Kaya itong retirement na to, sila naman ngayon. Pero ang masama niyan, pati yung effect ng pamilya, lahat sabit niyan. Sir, parang mayroong similar concept ako na natutunan na parang meron kang fixed mindset versus a growth mindset. Parang ganun. So, habang buhay kasi tayo, sir, di ba? Parang you keep on learning, you keep on growing. Parang the only time you stop is when you, of course, when you pass away. Sir, isegue ko na to, sir. Isegue ko na doon sa pinag-uusapan natin off the air kanina. Of course, leading then, konting plug na rin po para sa next talk ni Sir Francis. Sir, nowadays, especially if you're a manager, if you're a boss, if you're an owner of a company, and you have younger generations, Gen Zs, Alphas, sir, tips na, how do you deal now with your experience then? How do you deal with the young ones nowadays? One word, carefully, di ba? Carefully. So you deal with them wisely and carefully kasi alam mo yun na dahilan kung bakit di ako makapag-retire Bakit? Sa edad kong to, dumadami projects ko dahil yung mga major senior manager hindi naintindihan yung mga kabataan. Yung mga kabataan na hindi tumatagal. Yes, sir. Dahil yung mga bisor nila, yung mga managers, hindi sila naintindihan, hindi marunong humawak. So ngayon, ako naman, lagi ko sinasabi sa mga seminar ko, sino ba mga millennial rito? Ako, tapos na ako sa inyo. I spent 15 years training you. Ngayon, Gen Z fan ako. Pero nakatutok na ako sa Alpha. Iba na naman yung Alpha, diba? So, by understanding the different generation of mindset, paano sila mag-isip, consumer habit nila, yung attitude nila, upbringing nila, at itong mahalaga, yung abilidad nila sa technology ngayon, ay, naku, pag hindi mo naintindihan yan, talagang mababaliw ka. So you have to lead them by learning about them and learning things from them as well. At kung gusto po malaman yung kung paano pa, i-plug ko na in advance, sir. Kailan nga yung next, talks? So, itong darating na August, naku, nakalimutan ko na yung date, Level Up Leadership. Please visit levelupleadership.ph. Nag-sign up na rin po ako dyan kasi kailangan ko malaman kung paano to deal with the younger ones. So, speaking of younger ones pa rin, Sir Francis, diretso tayo dun sa track na yun, sir. The technology is here now. So you mentioned earlier na things are a bit easier compared to before kasi meron na tayong AI, meron ng internet. Sir, paano yung solopreneur? How does that work? Sir, yung sinasabi mo kanina. Ito yung actual na example na binibigay ko sa seminar ko. Humingi ako na permission kay Lawrence of Power Mac. Sabi ko, ito i-announce ko bukas. Tama ba? Sabi niya, yes, Francis, tama yun. Wala kang mabiling Mac Mini. Mac Mini? Yung Mac Mini, maliit na portable, parang desktop yan na pwede mong dalhin. No? So powerful. Bakit? In the world, wala kang mabili ngayon. Yan ang money making ngayon ng Apple kasi nagra-rush sila ngayon. Hindi nila na-foresee na ganung mauubos yun. Dati hindi pinapansin nila. Di ba? iPad, iPhone. Ito ubos. Bakit? Ang ginagamit ngayon ng mga bata, mostly Gen Z,
Gagamit sila ng Mac Mini. Kakapitan nila ngayon ng AI. Yung AI na yun, usually ngayon, either ChatGPT or Claude. Kakapitan ngayon ng Claude Code. Tapos kakapitan ngayon ng OpenClaw. Galing. Pag sinabit mo yan, pang! Yung machine yan ay kayang humawak ng payroll, CRM, email, communications, marketing, lahat. So, isang tao ngayon, nagpapatakbo ng negosyo. Ang dami mga bata ngayon, nagninegosyo nga sila. Yun ang ginagamit, tahimik lang. Yung iba nga, hindi pa nga register. So, bakit sila nakakagamit ng AI at technology para magpatakbo ng isang negosyo samantalang itong mga taong ito na matagal na nasa corporate world na may experience, pinagdedipatehan pa nila, ano ba yung AI na yan? Pwede ba yan o hindi? Right. So that it itself is a very good indication na ang negosyo ngayon iba na. I think it was Ching kita, no? So, Jace tsaka Ralph, sabi nga na parang umattend siya sa Jarvis Center na AI seminar na dapat daw talaga the managers, even the owners should attend or should learn more about AI nowadays. Kahit si Sir, parang how does algorithm works and everything. So dapat talaga, sir, hindi mo maiiwasan na, sir, no? So may AI na talaga. So is it a bad thing, sir? I mean, for negosyo or Pagdating naman doon sa observation being a business owner myself, I tend to disagree. Okay, sir, can you please explain? Kung ikaw business founder ka, ikaw may-aring negosyo, meron tayong tinatawag sa social science study. At the age of 39 up, yung absorption mo ng knowledge, mas mahirap na. Kasi marami ng laman Diba? Yung mga bata naman, wala pang laman masyado. Kaya yung technology sa kanila occupies their entire brain. Para sa akin, kung ikaw ay huwag ka na umaten ng AI. Mag-open mind ka lang. Magpa-explain ka lang. Pagkatapos gamitin mo yung pera mo, mag-hire ka ng tao marunong. Right. Ganda rin yun, sir. Ganda rin yun. Parang yung hiring someone smarter than you. Parang exactly. Oo. Galing. Kasi kung ikaw mag-aaral pa, number one, absorption mo mahina. Tsaka yung oras ginagamit mo sa pag-aaral, dapat kumita ka na ng ibang negosyo. Natamaan ako dun, sir. Anyway, so again, yung ibang perspective naman, sir, on running a business. Sir, we have about 10 minutes left. So susulitin ko na yung last few minutes natin, sir. Ang next question ko naman, sir, what is your take naman, sir, on POV, on utang naman, sir, on starting a business? Wala akong pera, wala akong kapital. Although, ngayon, pwede na mag-start ng business na walang kapital. Pero, what's your take naman, sir, sa manghihiram ka to fund a startup? Debt sa sir. English, di ba? Galit na galit ako dun sa mga nagtuturo na debt is bad, di ba? Putulin mo yung credit card mo, di ba? Iyak ka militar pa. Sabi ko, kalokohan to. There is stupid debt. Yes. There is strategic debt. Gusto ko yun. Ang stupid debt, umutang ka, yung pera ginamit mo sa mga bagay na de-depreciate. Katulad ng damit, kotse. Okay. Hindi mo pa nilalabas sa garahe, depreciation na yan. Katulad sa mga bagay na yan. Strategic debt is umutang ka at kinas mo sa mga bagay na yung mga returns na mas mataas kaysa yung pinag-uutangan mo. Gets, sir. May negosyo ka, mag-expand ka. Ang lakas ng negosyo mo, pero kulang ka sa pondo. Alam ka naman, ililimit mo yung sarili mo. Correct. So, strategic debt yun. Minsan, ang problema sa tao, hindi naintindihan which one is which. Which is which. O kaya, strategic debt ako. Pasado nga sa bangko, yung feasibility, di ba? Nung nakuha yung pera, alam mo yung pera, may magical power yan eh. Yung pera, yung nagsasalita yung pera. Ilapit mo yung pera sa tenga mo, nagsasabi, pakawalan mo ako. Diba? So yun, sir. Yun yung answer mo doon. Ako sa pressure ako kasi we only have about 8 minutes left. So last two questions siguro, Sir Franz, before we wrap up. Yung tanong ko naman, sir, in nowadays, panahon natin, 2026 now, in the next 10, 20 years, sir, ano ba? Ano bang nakikita mong trend? Ano bang especially, siguro, sir, in the next 5 years, anong palagay mo na pwede pang pasukang negosyo for those who want to start a new? Anong ma-recommend mong industry na pwede nating, especially sa mga bata ngayon? Yung mga katanungan ng ganyan, impossible to answer. Yes, Pati yung mga feng shui master, nakakamali. So, you cannot even predict what's gonna happen next year. You can only play, observe, aaralin mo, mag-a-adapt ka, aalamin mo, mag-anticipate kung ano, tapos nag-adjust ka. So, ibig sabihin,
kung umpisa pa lang ng ChatGPT noong November 2022 at hindi mo pinansin yan, ngayon ka pa lang papasok, pwede pa, pero mahirapan ka. So, ganun ngayon kasi ang takbo ng technology. In fact, kakagaling ko lang sa... Joe, may bagong karira ko ngayon. Yes, ano yan? Influencer na ako ngayon. So, may nag-sponsor Dagdagan sa akin. May nag-sponsor sa akin, isang technology company. Dinala ako sa Singapore about 3 weeks ago. I think I saw that. Super AI. So, ngayon, ang AI, wala nang nagsasalita ng AI ngayon, pero agentic AI na, at saka tokenization na, iba na naman. So, AI to AI na magtatrabaho na. Yun. So, nandun ako, hindi ko naintindihan kung paano gumawa ng AI, pero naintindihan kung paano paggamit ng AI. So, you have to understand for the coming years, nandito pa lang tayo sa launching ng AI. Parang nag-uumpisa pa lang. Right. So, you cannot really project. Ito lang masasabi ko. Maraming jobs ang mapapalitan, maraming jobs maaaring mawawalan, at maaaring makikreate ng panibagong jobs. Pero yung gap na yan, ang tawag ko dyan, it sucks. Maraming tatamaan talaga. Gets sir. So you really have to adapt, sir. No? Parang if you don't adapt to the times, parang you really will be phased out. Yes. Sir Francis, I have a couple of, siguro 5 minutes left, sir. Siguro ang next 2 questions ko na lang, sir. In your opinion, in your case, how important are your support group? The family, your loved ones, yung mga kaibigan mo, the people you keep around you. How, in your journey of the past 5-6 decades, sir, gaano po ka-importante na meron kang ganong people who share your vision in life? Parang sir. Sasalita ako sa malalaking crowd. Q&A. Now that you are very successful, sabi na, what's your next step? Yes, sir. Sabi ko, I never think about success. I always think about progress. But I am successful. But you gotta define what success is to you. Successful ako dahil sa mga dahilan na to. Number 1, I am debt-free. Wala akong utang. So, I have the freedom. Hindi freedom to spend. Freedom of time. Kasi hindi ako bounded by obligation or something. Number 2, I have a family that loves me. Hindi ko kinakailangan pilitin yung mga batang bumisita sa bahay. Lahat sila, lagi nandyan. And I still have a wife who insists that I look better than Brad Pitt, di ba? Hindi ako agreeable. Pero Brad Pitt, ang taas na standards sila. 46 years na kami married, 9 years pa kami engaged, di ba? And she actually is PWD siya ngayon. What's her name, sir? Si Ma'am? Lilia. Ang tawag ko sa kanya, Ilocana, di ba? Pero na PWD siya. Kaya ito naman, reflection. Nung na-stroke siya, grabe yung pera, parang tubig. Everyday yan. That's the importance of having a emergency fund. Kaya nung nangyari yan, sabi ko sa aking mga anak, that's the reason why we're having money saved for occasions like emergency talaga, literal. Hindi yung pangyabang, hindi yung pang-lifestyle para sa mga ganyan. Sir, nakaka-touch, especially like a loving family like yours, di ba? Sana lahat ng family. Anyway, siguro, sir, ang last talagang question ko na lang, sir. I always hear you talk about God and faith. How is that play in your life? Yung having a spiritual life like center of gravity talaga yan. When everything is changing such that you don't know what will happen na, you need something that's steady that will never change. Kaya nga, love God, love neighbor. Yan ang importante. Pag magandang relasyon mo sa Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi yung fear na takot, kung hindi yung reverence. Right. Meron kang personal relationship. So, yan ang guide at every day. I start the day with His revealed word. So, sa salita niya, ako kumukuha ng idea at yan ang nagiging guidance ko. Kung hindi, makawala ka ng center of gravity. Malolos ka eh. Kasi siyempre, we're just human, sir, di ba? So parang, sa dami siguro ng pinagdaanan mo, nakilang reflection ka siguro, sir. Siguro, super last, Sir Francis. Yes. So what's next for you, sir? I mean, what's next for Francisco? Ano ba? Bata pa tayo, sir. You just reach your 70, 70 ka na, sir. In the next siguro 30 years or 50 or 40 more years, sir. What's next for Francisco? Ano ba na magiging bagong adventure na ituturo sa akin ng mga bata, papasukin ko yan. Basta huwag lang illegal, huwag lang immoral, ha. Kasi katulad niyan, kinukwento ko. Last year lang ako nag-TikTok tsaka nag-YouTube. Grabe, taas na pala ng subscription. So,
dapat mas maaga ko nang ginawa. Pero ngayon, pag may bagong trending, meron akong bagong adventure, basta nakakatulong sa iba, papasukan ko yan. So parang ano ka rin, sir, parang sabi mo kanina, keep on progressing, keep on learning. So parang there's no, yun na yung buhay, sir. May bagong adventure ngayon, Joe. Yes, sir. Next week, 2 weeks from now, dilipat ako ng 50 hours para magbigay ng 3-hour talk sa Dominican Republic. So mukhang nakbubukas ng mga pintuan sa Latin America and other countries. So papasukan ko yan. Mukhang lugi ako dyan. Bale, aaralin ko yan, di ba? Oo, lugi ako dyan. Kinumpit mo na ba, sir? Kinumpit ko na. Lugi ka. So, yun na. Anyway, we've had a load of conversation, a lot of wisdom, a lot of nuggets that we have learned for today. Papalapan ko lang po si Sir Francis Tika. Mag-background na tayo. Yan. Thank you so much to our guest for the afternoon. Minsan lang po mangyari to, guys. Napakahirap hanapin ng mamang ito. And we are really grateful and happy that he had joined us today. Siguro, sir, bati na lang or shoutout and then plugging of your pages and your YouTube bago we wrap up the show. Go ahead, sir. Sige. Sige, sir. Go ahead. Sa mga nakikinig po sa akin, I want to thank you for tuning in this program kasi kailangan matuto tayo. And this is a program that teaches you on the good things in life. And secondly, siguro pwede ko nang banggitin na makakaroon ako ng Level Up Leadership whole day seminar on August, pati yung date nakalimutan ko na sa dami ng engagement. Sapagkat marami pong humihingi sa akin na hindi naman kami corporate, hindi naman kaya namin yung fees mo, paano naman kami? So yun ang tugod namin. So umating ka na lang para maka-attend ka. So lahat aralin natin kasi be curious, alam mo, mag-aaral ka, excited ka ba dapat sa buhay, and always be grounded with God at the center of your life. And with that said, thank you so much, Sir Francis. Thank you so much. We are going to wrap up the show. Season finale na ba tayo? Season 1 ng Negosyo with Joe, guys. So again, grabe yung lesson natin. Parang masterclass, sir, in 40 minutes of life, basically. So again, thank you to our guest for the afternoon, Sir Francis Kong. And again, please visit his YouTube tsaka TikTok, sir. Ano name mo sa TikTok, YouTube sir? Ko ay Conversations. And yung TikTok mo, sir? Hindi ko na alam. Hanapin niyo na lang po siya. Okay, so magpapasalamat na din po ako sa ating mga kasama dito sa studios who made the show happen. Of course, first and foremost, our station manager, Ma'am Chia Ayuste, ma'am. Thank you so much. Of course, our producers, Jason Cotaco, our floor director, Sir Rafael Torres, our tech engineer, sir. Thank you so much. Kila Norvin, kila Gian, kila Bright, kila Sir Emil, kila Abby, kila Ivan. Thank you so much for joining us for the past 7 episodes ng ating first season. And please do watch out for the meron tayong konting changes na mangyayari for the next few weeks. But just the same, Negosyo with Joe will still be here again on Capital 104.3. In the meantime, I'm gonna leave you guys with this song. I'm sure alam ni Sir Francis to. Taking you back to 1987. Ayun. So this is The Cure with Just Like Heaven. Again, ako po ang inyong lingkod, Joe Fernandez. Kasama ang ating producer, Jason Matako here in the studio. And of course, our floor director, Sir Rafael Torres. Sir, any pahabol pa? Meron ba tayong 20 seconds sa babati? Baka may gusto kong batiin. Go ahead. Okay na. Advance Merry Christmas. Mabilis ang oras eh. Ayun. So everyone, thank you again so much for tuning in. Pakinggan niyo po yung mga announcements namin on our Facebook page. Please follow us on Capital 104.3. Again, ito po, The Cure with Just Like Heaven back in 1987. Thank you so much, guys. Have a wonderful weekend and have a good time with your family. God bless. Take care. Ingat. Thank you so much. Negosyo with Joe on Capital 104.3.